Trending ngayon yung PhilHealth na zero budget, no? At possible na ding mawala ang malasakit. So good luck na lang talaga sa ating lahat. Bawal na magkasakit sa 2025. Tapos yung ayuda na bilyon-bilyon nilagay sa akap, grabe talaga. Ayoko na sa earth. Paano na lang yung mga milyong-milyong pasyente sa government hospital na talagang walang-wala. Ang reason ng mga senador is maraming pera yung PhilHealth na hindi ginagamit yung ibinalik nga nila yung sa gobyerno yung 90 billion pesos kaya wala nang ganang magbigay. With that issue, no, I want to point out also to PhilHealth na, oo nga PhilHealth, bakit di nyo ginagamit yung pera at bakit nyo ibinalik sa National Treasury Office kayo maraming nangangailangan ng tulong lalo na sa government hospital. Share ko lang yung experience ko nung sa PhilHealth about sa PhilHealth nung nanganak ako sa government hospital last 2023 via cesarean operation. Ang total bill namin is nata 46,000 something after PhilHealth deduction. Naging 35 na siya. So yun lang yung dineduct ng PhilHealth, 11,000 something. Sabi namin, ang laki naman, nandito tayo sa public hospital. So pinakita ko ng asawa ko yun sa cashier. So tapos nag-advise ang cashier na, sir, puntahan mo yung malasakit center at makiusap ka na hihingi ka ng financial assistance para bumaba itong bayaran mo. So yun, lumapit ang asawa ko sa malasakit center at alam niyo ba kung magkano yung binayaran namin? 5,000 pesos na lang. O di ba ang laking tulong ng malasakit center tapos aalisin lang nila. Ang point ko is, bakit si PhilHealth di kayang gawin yung yun, marami silang pera. Naiintindihan ko na meron talagang babayaran at least, pero kung walang malasakit sa government hospital, babayaran ko 35,000 parang private hospital na yun. Merong iba na na-zero talaga o yan ang payment nila kasi nasa category sila ng indigent daw. Pero tayo yung involuntary, iwan ko dahil siguro sa category nila na may trabaho ka, middle class, kaya kaya mo magbayad. So, iwan ko lang sa ibang mga dyan ko ng anak ng public o private hospital kung magkano o gaano kalaki ang deduction nila sa PhilHealth. Feeling ko pare-pareho lang naman kasi pare-pareho naman tayo ng contribution. Yung lang naman ang gusto kong i-point out din sa PhilHealth na kung mawala man ang malasakit, sana kayo nun yung taasan ang benefit sa mga contributor. At di lang yun, ang dami-dami pang pwedeng paggamitan ng pondo. Taasan ang mga sahod ng mga nurse at doktor dito sa Pinas para hindi na nila kailangan mag-abroad, di ba? At ah, alam natin kailangan natin ng maraming nurse sa hospital kaya nabo-burn out po sila kaya kailangan natin taasan yung mga sahod nila at maglagay maglagay sila ng ibang hospital dun sa mga liblib na lugar, yung malayo yung mga tao na malayo sa hospital, maglagay sila ng magtayo ng hospital. At saka yun lang talaga. And lastly, hindi pa rin makatarungan na zero budget pa rin ang PhilHealth. Kasi nakasalalad yun ang kalusugan at buhay ng mga mamayang Pilipino. So yun lang po. Salamat.